Okay, so good morning. Medyo napapadalas video natin kasi harvest day natin. So May 11, 7:30. So ngayon, hindi masyadong maaraw. Pero kanina, medyo maliwanag na. Actually, alas 5 maliwanag na. So, Happy Mother's Day muna sa lahat ng nanay dyan or sa mga single parents natin na tatay, yan, and nanay at the same time. So, yun. Kanina umaga alas 5, nag-start na ako dito. Kumuha ko ng mga 15 or more pieces para sa delivery. And another 15 pieces para dun sa pesto natin kay Kuya Jojo, dun sa may malapit sa simbahan. Kasi Sunday ngayon. So, good news naman, kahapon Saturday, nagpwesto tayo dun ng 10 peraso. At nung binalikan ko ng 11 AM ay dalawa na lang yung natira. So, hindi na ako nag-display nung hapon kasi hindi ako nakakuha ng lettuce dito. Tulad ng sabi ko sa inyo, pag medyo mainit na, hindi na ako nag-harvest. So, ang gagawin ko ngayon, since nag-deliver or nagpwesto na tayo doon ng 15, ina-expect ko siguro mga 5 peraso is mabawas or more. Siyempre, mas maganda. Kukuha na tayo dito ng lettuce para meron tayong pang replenish mamayang hapon. So, yan, kanina, yung mga nanditong size yung kinuha ko. So, mga ganitong size din ang kukunin natin ngayon. And yung iba naman, yung mga maliliit, yun yung binigay natin dun sa, parang additional na lang. Kasi yung 1 kilo dito, mga 9 pieces, 1 kilo na eh. Or sabihin mo 8, mga 8 to 9, sabihin mo na 9 pieces, 1 kilo. So, ang ginawa natin, yung ibang maliliit, nagbigay tayo ng additional sa kanya para mapakinabangan niya rin. Then, binanggit ko rin sa kanya paano natin mapapatagal yung life ng lettuce. Kasi 'di ba sinasama ko na yung ugat, mga 1 inch ng ugat or 1 to 2 inch ng ugat kasama na doon sa delivery ko. Ang sinasabi ko sa kanila, kung may baso sila, lagyan lang ng tubig tapos ibabad doon yung lettuce. So tatagal na yun ng more than 1 week, and tested ko naman yun. Ang drawback lang noon, kunyari mga magto 2 weeks na, since hindi sila na sisinagan ng araw, so nagiging pale yung kulay, medyo maninilaw na sila, ganun. Yun lang yung ng drawback. Pero in terms of crispiness, crunchiness, okay naman. Sa nutrients, hindi ko masyadong alam kung may malaking impact yung ganun. Pero hopefully naman, yung isang peraso is hindi natatagal ng 1 linggo sa inyo. So, unti-unti nyo naman yung kakainin, outer leaf muna, then inner leaf. So, yan. Ang ginagawa kong diskarte is binabawasan ko kada box kung ano yung mga malalaki. Kasi hindi naman pantay-pantay yung laki ng lettuce natin. Pero syempre, gusto natin pantay-pantay. Kaso hindi ko naman yan makokontrol. So, ayun. Mapansin nyo, ito yung strosa natin. So, may konting tip burn dito. Yan, kitang-kita. Pero hindi naman siya ganoon ka-severe. So, pwede pa na naman yung gamitin. So, kung mapapansin nyo, paangat siya. Ayan. Yan, mataas. Kasi nga, limited na sila sa space. So, nag-aagawan sila sa space. Maliban sa space, nag-aagawan sila sa sunlight. Although, maganda ang sikat ng araw dito. Kasi wala ka ng space eh. So, ang tendency mo is lumaki, paangat. Yan. So, ngayon, mapapansin nyo, may 2 na tayong free. Pero yon tatanggalin ko rin ngayon. So, kukunin ko na yung mustasa, kukunin ko na yung spinach. Kunin rin yung spinach dito. Ito, 2 beses na ako ng refill dito ng tubig. Kasi sobrang, talaga, water intensive nitong estrosa. Pero yung nilalagay ko na lang dyan, yung mga normal tap water na lang. Hindi ko na siya natimplahan. Pero yung iba, ito yung mga dito natin. Ayan o. Meron pa silang mga laman. Pero yung mga yan, diyan natin ililipat muna yung mga tubig na nandito. Then, lilinisan natin sila. So, possible 3 yung magawa ko ngayong araw. Pero kasi Mother's Day, hindi ko lang kung aalis kami or kung ano man ang plano ng mga kapatid ko. Pero ngayon, ang plano ko ngayong umaga is kumuha ng 13 heads. 13, yung 3 kasi para sa kapatid ko pag uwi nila ng Cavite. Then yung 10, yun yung gagamitin ko pang replenish kung mabawasan man yung display natin doon kay Kuya Jojo. So, ang kukunin natin is yung mga malalaki na, ayan, ito may mga malalaki dito. Kita naman yan eh.
And also, dun sa display ko kay Kuya Jojo, medyo man nag-display tayo ng, hindi naman sobrang liit, pero medyo maliit kung ikukumpara mo sa iba na nandun na naka-display. So, parang, baka mag-create siya ng illusion na, uy, bibiliin ko na to kasi sulit na yung size niya, ganyan-ganyan, kumpara dun sa isa. Well, hindi ko alam, psychological siguro, pag ikaw yung tumitingin, nakita mo na maliit ito, tas yun isa, tas parehas lang yung price. Siyempre, bibili mo na kaagad yung isa bago pa mawala. So, tingnan natin kung ganun magiging psychology nun. Pero based naman sa nakita ko kahapon nung pinick up ko siya ng 11 AM kasi kahapon sobrang init. 11 AM medyo na ano na sila, medyo na lanta, kumbaga na stress. Inuwi ko kasi sila pagka pick up ko ng 11, tapos sa bahay ibababad ko lang sila ng tubig. So after mga 30 minutes naka-recover na kaagad sila. So kanina nag-dilig ako. Hindi naman talaga manual dilig kasi makita nyo may irrigation hose na yan. No? Ino-on lang natin dun sa kabila. I-on lang natin dun sa main. After natin ma-on sa main, on natin dito. Then switch lang. Napakita ko na yata sa inyo pero pakita ko na lang ulit. Ayan. So pag na-on ko na dun sa main switch, on ko tong pangalawa. Hindi ko sure kung na-off. Parang hindi ko pa na-off doon. So o-on ko to. Then o-on ko to. Ayan, hindi ko nga na-off pa yung main switch. Kaya ina-off ko yung main switch doon kasi ang problema, loose thread yung main switch. Kaya kahit naka-on to, kahit naka-off yung main switch, may konti pa rin. Pero nagiging drip style siya, drip irrigation. So siguro pag sobrang init, pwede kong gawin yon for longer hours kasi tulo-tulo lang naman siya. Kasi ang problema yan, pag sumobra ako ng dilig yan, napupunta dito yung excess. So nagke-create kasi yan ng moisture. Pero at the same time, nagke-create din yan ng medyo malamig na temperature. Yan, napansin nyo yun, no? Basa. Yung ano kasi niyan, yung spray niyan pataas, parang shower style ang ginawa ko. So ito hindi ko na masyadong dinidiligan. Minamanual ko pero kasi naulan-ulan. Kaya minsan hindi na. So pakita ko lang sa inyo yung isang issue natin dito. Hindi ko sure kung ito ay issue ng dahil sa sobrang init or sa fungus. Yan. Hindi ko na in-expect na lumaki ang mga yan. Possible na sa tubig na yung problem niyan. Hindi naman sa tubig. Or kumalat na galing sa tubig. Ayan o. Sira eh. Hindi ko talaga sure kung bakit. Pero kung titingnan mo, dun sa itsura ng styrofoam nila, medyo dilaw. Ito medyo dilaw yung styrofoam. Ito medyo dilaw yung styrofoam. So nasa styro din siguro. So titingnan natin kung paano natin siya malilinis ng maigi. Baka i-brush natin. So hopefully makatulong yun. Baka may nilalabas na kung anong chemical pag ganyan eh. So ang mangyari niyan, yung mga natirang nutrient solution, yan yung pandidilig ko dito or kung ano man. Sa ngayon, titingnan natin kung magkano yung makukuha nating kita. Then kung kaya naman, mag-extend na tayo. Pili muna tayo ng styro boxes. Kasi baka hindi pa tayo mag-expand dito. Siguro magkakaroon tayo ng trial dito. Kasi kung magkakaroon tayo ng ganitong setup, medyo malaki gastos. Siguro sabihin mo mga 3,000 kasama na labor. Pero iba na yung design na gagawin natin. Kasi syempre natuto na tayo dun sa mga trials natin. Yan. So yan, konti na lang. So kung makakabawas tayo ng 13, siguro halos isang box na rin yun. Naubos natin. Ayun na, meron tayong mga scamander pala. Ito i-harvest ko lang. So, yun lang. May mga plastic ako dito. Ito pala yung panghalo ko ng mga styro box. Pag naghalo ko nutrient solution, ito yung ginagamit kong panghalo. Pero anything naman. Ito kasi, para hindi na ako yuyuko. Hindi naman siya sobrang mahalo. Pero pwede naman, gumagana naman. And isa pa sa babaguhin natin dito is yung setup ng mga tanglad. So gagawa na tayo ng mas malaking setup nila. Para less na rin yung sa pagdidilig. Yan. So balik lang tayo dito. Pakita ko lang sa inyo yung scamander. So kung April 11 ngayon, so 44 days. Tama ba April 11 ngayon? Tama. 44 days. And ganito lang sila kalaki. Napakaliit. Yan. Ang pakaliit. So kung ikukumpara mo naman dyan, ito higante.
wala na yung ano natin eh, yung tawag dito, hydraulic or yung lalik natin eh, kasi na yung iba pinapa-freebies ko, yung iba kasi display natin dun sa kabila na nabili. So nabili. So ibig sabihin, tatrial ulit tayo noon. Yung next na tanim ko siguro mag-target tayo ng 2 box ng hydraulic. Titingnan ko lang kung may mga sapat pa yung buto ko dyan. Pero yon, yung target natin, 2 box ng hydraulic. Then the rest is, tas isang box ng hydraulic. Tapos may box tayo na may red, 3 peraso. Hindi ko sure mag-istrosa pa ako. Siguro try pa ako ng istrosa. Then yung sham na natitira ay hydraulic ulit. Ganun na lang siguro muna. So hopefully maging maganda yung mga bago natin sa darating na transfer natin. Kasi medyo may konting issue pero palagay ko kaya naman. Yun lang. So wala na akong masishare sa inyo. So hopefully may natutunan naman kayo at may naipakita akong kakaiba dito. And sa mga nagtatanong kung makonsumo ba sa tubig yung spinach, medyo wala pa akong idea pero parang hindi naman ganon. Pero in terms naman dito sa hydraulic or lalik, hindi sila makonsumo sa tubig. Para silang olmeti. Ang makonsumo sa tubig ito si istrosa. So asahan nyo kung may istrosa kayo sa taniman nyo, medyo malakas sa konsumo ng tubig yan. Yun lang. So ito yung maliit kong container dito na hindi ko na nagamit. Nandito yung mga plastic ko. Tapos dyan ko rin nilalagay yung kasing gunting ko. Ayun. Ayan. Tapos ito, ilalagay ko pala ito sa compost. May mini compost pala ako dito. Punta tayo doon. Bago ko kayo iwanan. Pero hindi pa talaga ito ganun ka-ayos. Kasi tinatambak-tambak ko lang. Hindi ko siya naasikaso tulad ng pag-asikaso ko dun sa kabila kong compost bin. Siguro pag naayos natin yung taniman. Pero kung ako, titingnan ko yung mga nilagay kong compost dito sa ating mga paso. Na ano naman siya, nabubulok naman siya. So kahit pa paano, nakakatulong naman siya dito sa ating mga tanim. Which is, maganda naman yung tubo. Pero yun nga, moving forward, tatanggalin na natin sila sa polybag. Pero kasi parang napipigilan yung paglaki nila doon. Tapos, nahihirapan ako mag-drip kasi parang iniisip mo kailangan mabasa lahat. Kung isang container lang sila na malaki, yun na lang yung babasain mo. Tapos magdi-disseminate na yung tubig. So, yun lang naman. And thank you very much and see you next update. Mga tropa, bye-bye!